Hinuli siya at pinusasan. Para protektahan ang katahimikan ng kanyang pamilya, pumikit si Jain at hinayaan silang ikulong siya. Ngunit hindi pa roon nagtapos, binalaan siya ng detective na kung siya ay SCA, baka sila din ang nanay niya. Kaya ipinapunta nito ang mga tao para imbestigahan ang kanyang may sakit at mahina na ina. Dito nag-init ang dugo ni Jain. Ang tanging dahilan kung bakit pumayag siyang mamuhay bilang tao ay para protektahan ang kanyang ina. Nakita ng taong bayan si Jain bilang halimaw, ngunit sa lakas niya, nabali niya ang posas at tumakbo pabalik ng buong bilis para iligtas ang kanyang ina. Ito rin pala ang plano ng detective, pilitin siyang maglabas ng tunay niyang anyo. Sa isip ng detective, isa lang si Jain na normal na monster. Hindi niya alam na kaharap niya ang isang nilalang na kayang burahin ang buong sangkatauhan. Nang makarating si Jain sa bahay, nakita niya ang ina na binabawi ng mga estranghero. Kahit may sakit, sumigaw si Yaungshil para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit dahil nilinlang sila ng kasamahan nilang detective, naniwala ang mga tauhan na isa ring ilsiwi ang ina ni Jain. Nagpakita ng pagtutol si Yaungshil, kaya itinumba nila ito ng walang awa. At doon sumabog ang galit ni Jain. Sa loob lang ng ilang hininga, pinatay niya ang mga detective gamit ang sobrang lakas niya, isang 12-year-old na kayang umubos ng buong grupo. Ngunit natakot siya, baka tingnan siya ng ina na katulad ng tingin ng mundo sa kanya. Subalit para kay Yaungshil, si Jain ay anak pa rin niyang mahal na mahal. Sa gitna ng mga akusasyon ng isang malupit na detective, ipinagtanggol niya ang anak, pati inaako na siya raw ang pumatay sa mga detective, kahit halos wala siyang lakas para kumain. Ang walang kondisyong pag-ibig at sakripisyo ng kanyang ina ay tumama kay Jain ng masakit. Sa unang pagkakataon sa kanyang mahabang pag-iral, umiyak siya. Tinatanong niya ang sarili, bakit ganoon magsakripisyo ang kanyang ina para sa kanya? Inutusan ng demonyong detective ang lahat na tutukan ng baril ang ina ni Jain. Tumayo si Jain sa harapan niya at ginamit ang extraordinary strength niya para harangin ang lahat ng bala. Nataranta ang mga tauhan at pinagpaputukan silang mag-ina. Ngunit hindi kinaya ni Yaungshil na makita ang anak niyang ipinoproteger siya, kaya ginamit niya ang sarili niyang katawan para takpan ang anak. At sa huli, namatay siya sa tabi ni Jain. Sa kapangyarihan ni Jain, nagkaroon sila ng huling sandaling magkausap. Pinatahan siya ng kanyang ina. Sinabi niya na wala ng dahilan para mabuhay, nais na niyang mamatay para makasama niya ulit. Pero pinangakuan siya ni Yaungshil, anumang mangyari, anuman ang gawin niya, dapat siyang mabuhay. Iyon ang huling habilin niya. Dahil dito, naniwala si Jain na hindi na siya maaaring manatili sa mundo ng tao. Ang presensya niya ay puro panganib, kaguluhan, at pagkawasak. Dalawa lang ang pagpipilian niya, mamatay o pumatay para mabuhay. At dahil sa huling utos ng kanyang ina pinili niyang mabuhay sa paraang mapapanatag ang kalooban nito, sa pamamagitan ng pag-ubos sa sangkatauhan. Upang hindi makita ni Yaungshil ang mga kahihinatnan, nilayo niya ang mga tauhan papunta sa flower field, isang lugar na puno ng alaala nila